Sa unang araw ay bayan ng Nasugbu. Ang goal natin ay makapag-ikot sa bayan na ito at makahanap ng beachfront na pwedeng makapag-car camp. At meron pa palang beachfront na mura dito sa Nasugbu. Sampung araw natin iikutin ng probinsya ng Batangas. Sa series na ito ay mapupuntahan natin halos lahat ng campsite at tourist attraction dito sa Batangas. Iba't ibang bayan kada araw at iba't ibang matutuklasan. Itong paglalakbay na ito ay hindi normal na travel adventure tulad ng iba. Maghahanap tayo ng camping site at makita ng personal ang mga bayan na hindi pa natin napupuntahan. Iikutin natin itong probinsya ng Batangas sa ibang pamamaraan. We're back on the road. Visit na. Ito na yung ating mag-iikot sa Batangas, sa probinsya ng Batangas. 10 days tayong mag-iikot. 10 bayan ang ating pupuntahan. Sana tumagal tayo ng 10 bayan. Tumagal tayo ng 10 araw. So andito na ako sa SLEX, pa Santa Rosa. Tapos unang bayan natin ay Nasugbu. Konting side trip sa sa Tagaytay. Ayun, tanghali na tayo, nakaalis. Totoo nga talaga na pag may anak ka na, mahirap umalis, mahirap lumayo. Sana hindi tayo gabihin ng sobra makarating sa sa Nasugbu para makita pa tayo ng mga camping site. Kasi yun ang isang purpose natin, makahanap na camping site na pwedeng mag-car camping malapit sa beach. Kapag sinearch ko kasi sa Facebook o YouTube, unti lang makikita mo, parang wala nga ata. Kaya try natin, gusto kong makita ng personal pag ikot-ikot tayo doon. Wala nga pala tayo sa Rizal, sa probinsya ng Rizal.
Mga 3 hours mo lang naman ibabiyahe from sa may boundary na Metro Manila. Metro Manila ang magagaling. Mga 3 hours mo siya ibabiyahe pa Nasugbu, Batangas. Ayan, Tagaytay na tayo. Kita mo na yung taal dito. Pag papunta ka sa part ng Batangas dito sa Balayan, Nasugbu, Calatagan, dadaan ka talaga dito sa Tagaytay. Kaya karaniwan ginagawa nila, nagsa-side trip sila dito sa Tagaytay. Tamang bili lang ng pangpasalubong. Pwede ka dito makabili ng mga pangpasalubong, mga buko pie, at kung ano-ano ba. Tapos yun, picture sa Taal. Marami ding mga restaurant, makakainan ka rito. Kaya sulit yung pagdaan. Yung Taal, yung Bulkan Taal ay sakop po yan ng Batangas. Pero itong Tagaytay ay Cavite pa po. So boundary pa to ng Batangas, Cavite. Boundary na to, Batangas. Ito may daan dito. Yan yung papuntang Fantasy World sa Lemery. Batangas na. Ito pagdating mo dito banda sa may Patulao. Ganda ng kalsada dito. Pag pababa ka ng Nasugbu hanggang Tuwe, ganda ng kalsada. Kaya makakatipid ka dito ng gas. Mag-free wheel ka lang. Andito na tayo sa boundary ng Tuwe at Nasugbu. Ayan. So mapapansin nyo ang spelling nito ay T-U-Y. Ayan. Pero pag binasa yan ang normal, Tuy. Pero dun sa yung tamang pagbigkas niya ay Tuwe. Dito sa Batangas, ang tamang tawag dyan sa bayan na yan ay Tuwe. Ewan ko rin kung bakit. Maski ako nagkamali noon, Tuwe, pero ang spelling ay T-U-Y. So ang tawag doon sa lugar na yon ay Paliko. Pag diniretso mo yon pa Balayan, tapos dito pumasok tayo ng Nasugbu to. Itong Nasugbu, bayan ng Nasugbu, hindi pa siya syudad. Pero malaking malaking bayan. Madaming fast food, yan. Supermarket, madami na rin. At alas 7, yan, buhay na buhay pa yung lugar. Minsan kasi yung iba alas 6 pa lang sarado na eh. Yung mga bayan sa probinsya. Magluto kaya bibili lang akong pagkain. Ayan. Shawarma. Sige po, isa. Try kayo shawarma rice. Nasugbu tayo ngayon. So, paakyat na tayo sa bundok.
magbabiyahe kayo ng gabi, madilim. Tapos, lalo na yan, sa probinsya, wala kayong makita. Ugaliin nyo mag high beam, pitik-pitik. Kasi minsan, mabubulaga kayo sa bilis nyo. Meron na lang mga, may motor pala sa una na walang ilaw, mga ganyan. May bike. Yung iba, biglang nagugulat, biglang may sasakyan pala sa harap nila. Yung takbo nila medyo mabilis. Ayan, pitikan mo. Huwag mo lang ibabad para kung sakaling may sasakyan hindi masilaw. Barracuda Beach Resort. Try natin pumasok din tingin tayo din ito, kaso sarado. Sandilong, ito na siguro yun. May nakalagay na stop. Ilang tao? Nasabit ba ako? Okay, Sandilong. Inquire here. So hindi po pwedeng kaya ngayon naka-overnight. Para yung mga kubo namin nasa taas yung ibang kubo. Tapos yung mga wiring hindi pa naayos. Hanggang kailan po kaya ito? Hindi ko pa bakit itong po? Bakit itong Isang buwan. Ang pangalan ng Promise lang. Promise Resort. Promise Beach Resort po? Promise Beach. Ito po 300. Okay na din. naman po wala naman po. Wala kayong bisita ngayon Wala po. Pero pagka weekend, meron na nagkakaroon. So pwede ako dito ngayon. Pwede naman po sir. Yun. Nakita tayo. So ito kasi si Sandilong. Ayan. Closed daw sila, temporary close. Dahil sa nagdaang bagyo. Tapos tinuro sa kabila meron naman daw. Kaya pwede na ako doon sa kabila. Tapos ito yung Sandilong. Tapos ito Skinita na to. Medyo masikip lang pero kasya naman ang mga sasakyan. Ayan, Promise Beach Resort. Punta na tayo dito kanina. At ayun, ayun ang bahay ni Mika. So yung lugar maluwang-luwang. Bukas ang umaga makikita natin to. Dito ko pwesto sa may puno ng talisay para malilim. Mukha namang masarap. So bumili na lang ako ng pagkain dahil pagod na ako, hindi ko na kayang magluto pa. Hindi mahigpit dito, may nagbo-bonfire tapos may mga naliligo pa, mga tatlo. At sa umaga, bumungad ang ganda ng lugar na ito.
malinaw yung dagat at mukha namang hindi mabato. So sayang, hindi tayo maliligo. Wala pa ako sa mood maligo ngayon. Baka mamaya na sa lian. So, isang purpose din ng biyahe ko ngayon ng 10 days ay matest ko tong Bluetti EB55 kung ilang araw siya tatagal sa akin nang merong dalawang fan. So ito, fan, dalawang flashlight, camping lights, mga tatlo yan, meron pa dun sa loob, tapos itong drone at dalawang cellphone. Ito, hawak ko yung isa. So yan, titest natin kung gaano to katagal. Ito lang yung mga gamit ko, minimal lang. Ito lang yung karaniwan na ginagamit ko pag nagka-camp. Tipid lang naman ako mag electric fan. Minsan hindi ako nagfa-fan pag maaliwalas yung panahon. Tapos isang cellphone camera sa pagbablog. Tapos yung drone. Hindi tayo masyado magamit ng kuryente. Pero kung maubos man to bago mag 10 araw, wala namang problema. Pwede itong i-charge. Meron akong pang charge sa sasakyan, sa cigarette port. Wala pa tayong solar Sana magkaroon na tayong solar panel. First time ko gagamitin ito sa camping, itong Bluetti. Dati nakaano lang ako maliit lang ako na power bank. So naglalast lang yun ng 2 to 3 days. Tipid-tipid mood pa yun. Yung power station na to, purpose talaga niya para sa pang outdoor na activity mo, sa mga camping, nagka-car camping. Yan, para ma-charge mo yung mga mo ngayon, yung mga gadget mo ngayon. Yung 15k overnight, good. 12k siya, good for 15. 12k, good for 15 packs. Ayun. Di pa ho lang talaga.
Naka-aircon ba to? Opo, puro aircon. Naka-aircon pala. Kahit po maliit Ayos. na kubo, aircon po na. Ganda nga eh. Ito po dalawang malaking kubo. Maluwang, malaki. May sarili po siyang kitchen sa CR. Oo, may kitchen. Para po doon sa maliit na kubo. CR. Sa CR lang po. Laki na CR. Okay. Libre din gamitin tong mesa dito. Nire-rent na. So, yung medyo maliit-liit na kubo, ano daw yan, 6K. Good for 6 person. So, good for 6 person. So, pag sumobra naman ng tao, doon na mag-additional lang 300 per head. Common CR. Malinis naman yung CR. Ganda. Yan, buhangin lang yan. Hindi mo maiwasan yan. Shower, 3. Tapos, yan. Tapos doon naman sa babae. Parehas lang. 3 doon. Linis. Tapos andun yung lutuan. Yan. Nag-accept sila ng nagte-tent. So may dala kayong tent, 100 lang yung core cage. 300 naman per head. Sa sakyan, walang parking. Kaya yun, bayad lang ako ng entrance. Ang problema lang dito, kapag may dala kang sasakyan tapos may nag-rent ng bahay, parang nakakaya pumesto dyan sa harap. Dadaan-daan. So puntahan natin yung kabila, yung Sandil. Pinuntahan natin kagabi, sarado daw sila. Yun, ito Sandil. So may mga kubo na maliliit. Yun o. Kung magte-tent kayo, mas mahaba yung harap nila, yung tabing dagat. Mas maluwang to eh. Pag nakita mo dun sa aerial shot, yung mga kubo. So ito yung entrance nila. Yun, check natin yung loob. Ito po yung malaki. Oh, mura. Yung maliit, Mura nga lang dito, no? 3.5. 3.5 yung maliit, yung nasa harap. Ito 5.5. 1% Oh, yung maliit yung good for 10 person. 10% yung maliit. Tapos po yun. 10 person din yung maliit. Tapos yung parking, Ito po, wala na pong bayad. Yung Oh, kasama na. Pero entrance, wala na din. wala na po. Pag magte-tent lang, Ay, yung 250 pag overnight. 250. Dito. 200 day tour, 250 ang overnight. Pag magte-tent, magkano bayad sa tent? Eh, wala po, yun lang. Interest nyo naman, yung tao lang mismo yung babayad. Yung tendo lang. Okay. Ayun o, lalaki nung nila. Tapos kung magka-car camp, pwede dito. So nga lang, hindi ka nga, pag nag-car camp ka nga lang, hindi mo lang medyo malayo ka doon sa dagat. Pero okay na. Maglagay ka na lang ng tent sa harap. Ganda ng bahay, ang laki. Yun. Tama na mesa. Kubo. Yun natin, tsinelas natin. Okay, yun. Lang siya, fan lang. Hindi siya aircon. Tapos wala lang siyang kutsyon. Yun. Dala na lang kayo ng pangsapin. O may kasama pong yun? Kutsyon. Ay, may kasama pala. Ayun pala, binilad. Yung beddings niya kasama pala. Okay, mura lang. Mas mura pala dito kay Sandilog.
May extra pa na mesa dito sa harap. Ang outdoor. Minsan. Yung Facebook page nyo kaya active naman yon. Pag nag-message doon, may nagre-reply naman. Ayun. Dito, Sandy Loom. Ayun, pwede ka mag-tent dito sa harap. Kami nito ang message ko, marami yung pinagkano. Oo, kaya ano, kailangan ano, magpa-reserve. Shower CR. Pero female lang to. Pares po. Ah, kabilaan. Ang laki. Sabi ko po yung Silipin natin. Ito female. Tapos male sa kabila. Shower room. Yun. Ito ano, pag magbabawas, dudumi. Okay. Maayos, tsaka madami. Hindi kayo mamumroblema, magsiksikan. Tapos dito daw yung aircon nila na rooms. 10 to 15k nagre-range, no? Sige po, salamat po kuya. Ano pangalan niyo kuya? Ansoy. Kuya Dansoy. Thank you po. Message na lang po ako sa ano, Facebook. Yun. Lipat na tayo, hanap na tayo sa iba. Yun. Alis na tayo. Pa tayo sa kabila. Check natin kung ano meron pa doon. So ano pala to, Promise Beach Resort 2. Dahil yung 1 daw nasa kabila. Medyo makipot lang tong daan nila dito. Check natin yung 1. Ticket pinaayos. May mga ano naman, may mga signage naman. Maputik lang. Saway, biglang lalim. Sabit yung bumper. Oh, ito yung ano, isa Promise Beach Resort na 1. Maganda siya kasi may swimming pool pero hindi siya beachfront. Okay. Kuya Rick nag-assist sa amin, thank you. Salamat kay Kuya Rick, siya yung nag-assist sa akin kagabi dun sa Promise Beach Resort. Yung dalawang yun medyo okay na, pwede na sa pag car camping. Message nyo na lang sila sa Facebook page nila, Sandy Loom tsaka Promise Beach Resort 2. So may bago dito, Camp China. May mga tents. Pwede dito car camping, madami loob. Hindi ka nga lang beachfront, pero soon. Camp China, balikan natin yan. Sana may Facebook page na. Ang luwang area nila. So ito, paakyat na yan ng kay Biang Tunnel. Ayan, balik na tayo dito sa bayan. So meron namang isang daan doon kung papunta kayo dito sa Nasugbu. Magmumula kayo sa Cavite, doon nga ang daan sa kay Biang Tunnel. Kay Biang Tunnel. Naku-pronounce ko ba ng tama? So ito yung tsura niya sa umaga. Maganda yung kalsada. Safe naman. Bahayan naman sa mga looban, na hindi dapat matakot dumaan dito kahit gabi. Ganda ng lugar dito talaga, kaya pinagbibili ito ng mga may
bakuran na para exclusive lang sa kanila. Hindi mo talaga makikita yung mga ganyan ano. Pero sa Visayas at Mindanao, madami pa mga ganyang view. Dito kasi sa ano, Luzon, nabibili na eh. Sabay tataasan yung bakod. Ayun, ito Canyon Cove. So itong isa, Canyon Cove, isa sa mga 5-star o mga luxury na ano, na resort. Pico de Loro, yan. Yan ang isa sa sikat dito sa Nasugbu. Pinupuntahan dito, Tinadayo. Marami kasi mga cove dito banda sa Nasugbu. Tapos yung ilan doon ginawang mga resort. Isa din sa pinupuntahan dito yung Fortune Island, nakaiwalay na isla na malagris yung style ng mga structure. Ayun, pang second day na natin ngayon. Ngayon pa lang nakapanood, 10 araw tayo mag-iikot sa bayan o sa probinsya ng Batangas. So yun, pupunta na tayo ng bayan ng Lian. Yun. Dito ba yung papunta Nilya Beach Resort? Padiretso lang dito? Naku po, malalalim. Mahirapan yung sedan dito. Ito, isa sa mahirap na kalsada siguro. Kita ko dito may nagsisilab sila. Keep hustling.